Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na wagas sa tapat ang mga pangako niya. Sa sino mang kanyang anak nakikilala sa kanya, wagas na pagmamahal ay madarama. Walang hanggan ang pagmamahal, walang katapusan kung kanyang yalay. Kaya't ang sino mang sa kanya'y makadarama, tuwira niyang makikilala, kahiwagaan niya. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Purihin, purihin, purihin ang Ama sa bawat kapahayagan. Bilang tao po, nung una kong marinig sa mga lagad ko yun, kay Mother nagsimula yun. Isang beses po ay kumain ako dyan sa third floor, nakikain ako sa kanila, noon pa yun, siguro mga 3 years ago. Nanalangin po si Mother sa panghuling pagdulog niya ay sa pangalan po niya. Sabi po, kapatid, huwag niyo samay pangalan ko, baka akala ng tao dinidiyos mo na ako. Di po, sabi niya, kasi po pinaliwanag na po. Hindi naman po sila lahat ay sumasambit niya. Ngunit, tinanong ko po sa Espiritu, anak, kapag dumudulog ka ba, nasasabi mo yung wala sa isip mo? Kung ang pagdulog nila ay bukal sa puso, sa mga lagad mo, na tuwirang kikilala sa katotohanan, may bibigkas nila ang pangalan mo. Subalit ang sabi ko po, ayaw ko po sapagkat hindi nila naunawaan ang iba. Tulad po ni Berhel, pinabuksan po sa akin ang banal na aklat at binaybay ko yun. Ngunit hindi ko pa rin po maaaring sabihin sa kanila na lahat sila gamitin yung pangalan ko. Ayoko po. Sila na ang makatuklas, sila na ang bahala sa kalooban ng Ama. Sapagkat, sabi nga po ng panahon ng Kristo, ang mga lagad niya nagtalo-talo. Di po ba? Kaya, ba't po naganap yaon? Sapagkat, yung mga nakikipagtotoong-totoo sa Panginoong Jesus, pinaglalaban nilang totoo ang Kanya. Subalit yung hindi pa totoo at mayroon pang kasama na hindi pa bukal dito, kinahihiya pa yun. Ngunit ang sabi nga po, ang isang magulang mo, gaano man to ka tingin mo, tanga, mahirap, kung minamahal mo siya, pagmamalaki mo siya, di po ba? Subalit hindi po kailangang ipagmalaki ako nila. Ang mahalaga po, makilala ang Ama sa pamamagitan ng pagtanggap nila. Kaya, kung sakasakali po mayroong hindi nakakaunawa, ang wika po sa akin ay ipahayag ko. Kaya ako po ito nailuwan. Sapagkat hindi po lahat ay makakaunawa at tatanggap, ayaw ko pong sa kanilang mga ginagawa ay maparatangang sinasamba nila ako. Ako man din po ay hindi ko gugustuhin sambahin ako sapagkat wala akong karapatang sambahin. At di ko po kayang ipalagay na Diyos ako. Nakakahiya po sa Panginoon at nakakatakot. Kaya gagampanan ko lamang po yaong aking marapat gampanan, subalit yung lagpas doon, hindi ko po kailangan ang aking katauhan ay ipakilala ko.
Ang gusto ko po, ang Ama ang magpakilala sa akin sa pamamagitan ng kanyang ginagawa. Napakahirap pong ipangalandakan mo yung sarili mo, sapagkat kung hindi naman totoo, papahiya ka lang ng Diyos mo. Kaya, mas mainam po ang Panginoon siyang maghari at mangalandakan sa bawat isa. Ang isang tunay na lingkod, ito po ang sinabi niya sa akin. Maraming tatalikdan ka na sa dating ikaw. Maraming iiwasan ka na sa dating ikaw. Kaya naman po, pinagsusumikapan ko, pinagsusumakitan kung papaano ang dating si ako ay pilit kong ginagawang hindi na ngayon. Ngunit sino nga bang maniniwala sa iyo? Ngunit ang aking pong katwiran ay ito, wala akong pakialam sa kapwa ko kung ano man ang isipin nila. Ang mahalaga ang Diyos, ang higit na nakakilala sa akin. Mahirap magmagaling, mahirap magmayabang. Ang Diyos hindi niya kailanman kinakaligtaan ang mga gawa ng tao. Kahit isang kataga, alam niya po kung ano yung sinabi mo, kung totoo yun o hindi. O nagyayabang ka lang sa kapwa mo. Hindi naman po kailangan pakipagyabangan at paligsahan sa larangan ng kapanalan. Sapagkat hindi naman po ito ang daan ng kaligtasan, kundi yung pakikipagtapatan at pakikipagtotohanan. Kaya nga, kung may makikipagpaligsahan sa inyo, pabayaan nyo sila. Kung ano yung kakayahan nyo sa inyo, sapagkat yun lang ang kayang pagkaloob ng Diyos para sa inyo. Ngunit kung gagawin pa ninyo yung masigit para lamang dakilain ka ng kapwa mo at kilalanin, hindi po marapat yun sa isang totoong lingkod. At yan ang natutunan ko sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, kaya kailanman ay hindi ako nakipagtagisan ng galing. At hindi ako makikipaglaban. Bakit po? Wala naman po akong nagagawa ngayon kung hindi sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi akin ito. Lahat pong ito'y pahiram lang. Ang sabi nga'y binigay ng libre, pamahagi ng libre. Ngunit salamat sa Panginoon at kailanman ay hindi tayo pinabayaan. Nakakatuwa nga po eh. Sadyang pinababatid at pinakikita sa akin ng Panginoon kung paano siya kumilos sa gawain ito. Katulad po kanina, may minisyonan po ako na walang nakabatid at nakababatid, maliban ako kung paano kami nag-usap ng minisyonan ko. At purihin ng Ama siyang namagitan sa amin. At pagkatapos po ay, sapagkat may alaga nga po kami, na yung anak ni kapatid na Kelly sa Japan, yun po ay, wala pa naman siyang bait. Anak na kanya, pero tinuring na tunay na anak. Ganun po ang pagpapahalaga ng mga nagiging totoo at nagpapakatotoong lingkod. Sa madaling salita, ako po'y dumaan ng SM. Nasa lubong po ako ng manugang ng aking isang alagad. Apo, may nagpapagawa po may naghahanap po ng taguli na malapit gagawa daw. Kasi po malapit na daw po ng tag-ulan magpapagawa daw po sila ng malaking ha? Ay anak, sinusurpresa sa akin siguro. Hindi ko alam yun eh. Sabi ko. Ay, sabi ko na nga po. Ay, sorry po, nasabi ko. Ay, hindi ko naman kako kilala yung sinabi ng tao eh. Sabi ko. Hindi ko lang alam kako kung ano ba. Ay, sige po ako. Tinahanap ko nga po kung papaano. Purihin ka po ang Ama. Anak, salamat kako. Dito lang napapatotohanan ng Diyos na ang pagtupad sa dambana at pagbibigay niya ng galak at paglilingkod namin, binibigyan niya ng karapatang maging masaya at patotoong hindi kami pinababayaan. Yan ay isang patotoo na kumikilos yung tao. Sa totoo lang anak ako, isang araw nga, sabi ng aking alagad na isa, Apo, meron po ekang 2 ceiling fan doon eh. Binigay po eka ni ano. Ay, pagka ko may nagbibigay na ganun, na
hindi naman lahat ay pababatid sa akin, agad ka ako sa akin sabihin nyo't nang mapasalamatan kahit na lapitan ko man lang. Dahil ayaw nilang ipa-anunsyo sa pangalan nila, ayaw nilang ipaalam, kaya lihim nilang ibinigay. Yun po ang totoong pagbibigay, hindi minamanto sa tao at hindi inaanunsyo. Kaya pinasasalamatan ko sila. At marami po tayong kapatirang ganyan, maraming salamat sa ginagawa nilang ganyan. Sapagkat kung susundin niyo po ang banal na aklat, totoo po yaon. Kaya naman binabalik sa kanila ng lihim ng Diyos. Ngunit hindi po ako naghahayag ng ganito sapagkat yung mga hindi nakakaunawa, ang sasabihin ay, naku, siguro kay marami na nga silang lihim na natatanggap. Mga maduduming isip po. Ngunit tanging Ama lang ang nakababatid ng lahat-lahat ng nagaganap dito sa loob ng gawain ito. Kaya naman po ako, taas noo, kahit sino pang Poncio Pilato, ang sa akin ay magsalitang kung ano-ano. Ako po ay makahaharap kahit kanino, sapagkat alam ko, hindi ko pa pinagbili ang aking kaluluwa. Ngunit at pasubali ng Ama, hindi ako diretsahan na kailangang maging matatag, matibay na matapang sabihin kung ako'y mabuti, ako ay walang sala, ako ay banal. Hindi po. Sapagkat wala pong magtatala sa akin na ako'y mabuti o ako'y nagiging banal kung di siya. Kaya dito sa lupa, hindi ko ilalathala ang aking mga ginagawa. Maliban ang tao ng makabatid. May mga ginagawa po tayong lihim nating ginagawa sa kabila ng ating mga kahirapan. Sa kabila ng ating ganito lang ang buhay, may mga lihim tayong ginagawa nang natutunan na natin ang Panginoon. Subalit, hindi lahat ng ating ginagawa dapat ay makita at mailathala para lamang kilalanin ka at maging kapurihan para sa kapwa mo. Sapagkat nang mahalaga na sa iyo ang Diyos mo, pinahalagahan mo na rin ang salita at gawa niya, kaya naman pinahahalagahan kaniya. Buhay po ba ang Ama? Kaya kung sa iba'y nagpapalagay, ang may kakayahan lang ang nakagagawa, nagkakamali po. Sapagkat mayroong walang kakayahan, gumagawa rin ng lihim. Yaon yung mga may takot na at may katotohanan na sa puso nila. Yaong yung mga tao na hindi nila gustong maibando pa ang gawa nila. Sapagkat may takot sila sa Ama at may kilala na silang Ama. Kaya po, sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan ng Ama, ang mga sinasabi ko po sa inyo ay hindi nalilihis lahat sa dakong ito ng banal na aklat. Kaya po ako, kahit sino ang makaharap ko at sino ang aking makaniig, kailanman di ko katatakutan ang lahat ng sa aking pinalalabas sa bibig, sapagkat wala akong pinalipit na mensahe ng Diyos. Wala akong siniraan o dili kaya para lamang ako ay tanggapin, sisiraan ko ang iba. Bakit po? Ba't kailangan natin yan? Nasa banal ba tayong gawain yan? Ngunit sino nga po ang tatanggap sa isang hamak? Isang hamak, isang mangmang. Maliban, ang katulad niyang mangmangman o matalino man, ngunit isang damdamin na sila kapwa. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, hindi sinusukat ng Ama ang katalinuhan ng bawat isa kung sino ka't ano ka, maging ang kakayahan at kapangyarihan mong taglay. Sapagkat iba ang panuntunan ng tao sa panuntunan ng Ama. Iba ang batas ng tao sa batas ng Ama. Kaya't kapag ang batas ng gobyerno, huwag mong isama sa batas ng Ama yan. Magkaiba yan. Ngunit kung susundin ng tao ang batas ng Ama, masusunod niya ang kagustuhan niya. Kaya, hindi ka rin makalalabag sa batas mo bilang sa gobyerno mo. Sapagkat may takot ka sa Kanya. Kaya bilang tagasunod ka ng Ama mo, tagasunod ka ng Kristo mo, tagasunod ka sa pamamagitan ng Espiritu, hindi mo man alam ang batas dito sa lupa, hindi mo man alam ang batas ng gobyerno mo, dahil tanga ka nga, wala kang kinalaman, at di mo alam ang pasikot-sikot sa gobyerno mo,
Hindi ka makasisira sa larangan ng pagsunod at pagtalima mo sa gobyerno ninyo kung may takot ka sa Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Subalit, gaano man katalino ka at gaano man kaibuti na sinasabi mo, kung ang batas ng Ama di mo kayang sundin at di mo kayang tuparin, makalalabag ka sa batas na pinasusunod sa batas ng tao. Tulad ng bawal magnakaw. Kung may takot ka sa Ama, hindi mo yan gagawin, hindi ka lumabag sa batas ng gobyerno. Buhay ba ang Ama? Huwag mong hatulan ang kapwa mo. Huwag mo isakdal ang kapwa mo. Sapagkat kung sinakdal mo siya na hindi totoo, ang magsasakdal sa iyo, ang Diyos mo. Ngunit sa batas ng tao, kahit hindi kasalanan, sinasakdal siya. Kaya mga mahal, mapalad ang sumusunod sa kalooban ng Ama. Kung ano man ang gusto ng kapwa mo, na alam mong sumusunod din siya sa Ama mo at sumusunod siya sa patakaran ng gobyerno, nagkakaisa kayo sapagkat pares kayong mabuti ang layunin at hangarin. Subalit, gaano man ang kagusto mong sundin mo ang Diyos mo at sundin mo yung kapwa mo, kung yung kapwa mo hindi susunod sa iyo, wala kang mapatutupad na mabuti kahit kanino. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang pinakamahalaga, yaong pagkilala mo sa Ama, magkaroon ka na ng kislot sa puso mo na totoo mong ginagawa ito. Hindi lamang sa nguso, pangungusap, pananalita para mailantad at marinig ng kapwa, kundi mismo sa puso. Kaya nga, kung naririto ang pagmamahalan, makasasakit pa ba ng damdamin ng sino man? Wala nang masasaktan, sapagkat kailanman hindi mo maaaring sabihin, masama kang tao. Bakit hinamak mo ang kapwa mo? Ba't sinabi mo ito? Gaano man siya kasama, mahal siya ng Ama. At ikaw gaano ka mang kabuti, kung sinasabi mong masama ang kapwa mo, hindi ka mabuti. Sapagkat hinahamak mo siya. Kaya, kung natutuntun at pinag-aaralan ng tao ang totoong kalooban ng Ama, wala siyang masasabing masamang kapwa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga lahat ng tao gustong bumuti ng Ama. Kaya nga lahat ng tao gustong makakilala sa Kanya. Kaya nga lahat ng tao gusto niya'y maliwanagan sila upang ang lahat ng may liwanag malihis sa likong landas. Buhay ba ang Ama? Ngunit, yan nga po ang katanong-tanong. Tanong na mabuti. Ama, bakit nga po kay sarap na sumunod sa kalooban mo? Bakit ang gusto ng iba lihisan ng kalooban mo? Anak, yan ang pawang katotohanan. Kung walang nalis siya sa aking kalooban, wala na akong sasalain. Subalit ng dahil nga may pananala, magaganapang ako'y sumala. Kaya po, kapatirang Divine Mercy, huwag nawang masayang ang pagnanasa nyo. Hindi po ako magiging masaya na darami kayo. Ngunit, wala namang totoo. Mas masaya po ako kahit na ilan po lamang tayo. Ngunit lahat tayo'y makatotohanan sa Ama. Baka tandaan po ninyo, hindi ako nagpaparami ng tagasunod. Hindi ako magpaparami ng tagasunod. Ang gusto ko po, dumami ang kumilala sa Ama, dumami ang maging totoo sa Kanya. Kung libu-libo man tayo sa oras na ito para lamang sumikat si Apo Kunching, ngunit ang mga libo na yan, sa 10 ang totoo, anong silbi? Ibahin po natin ang gawain. Makipagtotoo, makipagtapatan, upang sa gayon mapapaloob mismo ang totoong intensyon mo
ay Diyos na kilalanin mo. Mga mahal, kung gusto kong dumami kayo, pwede. Ngunit maliwanag ang katotohanan, hindi sa laksang bilang ang kaligtasan. Nang babasa ka at mambabasa ka ng Biblia, mahal ko, buklatin mo ang mga sinasabi kong ito at masusumpungan mo. Ang may katapatan sa puso't isipan, layunin niya'y kay inang. Kaya naman, aanhin mo ang ilan kayong 100,000 at sasabihin umunlad ang samahan nyo kung sa Kristo Diyo'y walang pagunlad ang pagsunod mo. Hindi baling ilan kayong bilang, kung lahat kayo'y makatotohanan, may silbi ang kapagalan. Kaysa naman marami kang nagawa at naipagyabang, isa man walang nalusot at di ka nakalusot sa Ama mo. At yan ang pinakamahalaga, mga mahal. Kaya sa inyong lahat, may lumbay kung wala ang isa man. Subalit, kung hindi niya kakayaning makipagtotoo, mabuti pa ngang magnilay muna siya. Sapagkat aanhin mo yung kompleto nga ang bilang nyo, nagkukunwari naman kayo. Mas mainam yung ilang piraso kayo, may timbang naman kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya kayong mga kapatirang Divine Mercy, diyan nyo masusukat ang sarili nyo kung totoo kayo. Huwag nyong pagmamasdan yung kapwa nyong wala rito, kundi ang sikapin nyo ang sarili nyo'y maging totoo. Sapagkat ang gawain ito, hindi sa paramihan ng tagasunod upang umunlad at sabihing maunlad, kundi dapat umunlad kayo sa pananampalataya at tumibay kayo sa pagtitiwala sa tinatawagan nyo, hindi para kayo ay kaya dumarami dahil masaya. Kanta ng kanta, sigawan ng sayaw, hindi doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa pakikipagtotohanan, pakikipagtapatan ng damdamin yung taglay. Kaya nga, pakatandaan nyo ito, may 10-50 tuloy ang laban. Habang nagbababa ng karapatan ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, habang nagtitiwala sa katapatan ng tumutupad, may magagawang mabuti sa lupa ang Ama sa mga totoong anak niya. Pakatandaan ninyo, 10 beses ka mang manumpa, 50 beses mo mang gawing panumpa-numpa, ngunit kung di nagagawa, walang bali sa amang dakila. Subalit, hindi ka man sumumpa at manumpa, kung totoo ang iyong diwa at kalooban mo'y tapat, nandoon ang sukat sa iyo ng Amay tama at lapat, sapagkat may timbang kang kanyang anak. Mga mahal, tapatan ang kailangan, katotohanan ang dapat, kaya't kung kayo'y tatanggap, kayo'y magagalak. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang kailangan masaya. Dapat lamang anak ka ng Ama. Ngunit kung kaya ka nagbubunyi at masaya, may napahamak ang kapwa mo, kasalanan mo yan. Mananagot ka sa Ama mo. Kung naging masaya ka at naging maligaya ang kapwa mo, kaya ka masaya, kasama mo ang Espiritu niyang nagbubunyi, sapagkat naaaliw ka sa kasiyahan at kagalakan ng kapwa mo. Yan ang totoo na nakikisaya sa Espiritu ng Ama. Subalit, kung nakikigalit ka sa wala ka namang dapat ikagalit, kasalanan mo rin yan. Sapagkat kung sino lang dapat ang kagalit, siya lamang. Hindi ka kasama sa galit ng hindi mo kagalit. Buhay ba ang Ama?
sapagkat ang gayong pag-uugali ay pang-tao, hindi pang-espiritu. Subalit, sa tao, kapag mayroong hindi madama sa kanyang puso, ang kapwa niyang iyon, ayaw niya. Yung tinatangi ng puso niya malina, sige pa siya. Mga mahal, hindi gayon ang Ama, sapagkat siya'y tama, totoong testigo. Kaya lahat ng nakikipagtotoo sa Kanya, nagsusumakit na magbago. At siyaan ang nais masilayan ng Ama. Hindi ang marami na nagpupuring hindi totoo, kundi ang masilayan niya na ang puso nila ay tapat at totoo. Kaya naman, bilang isang kunchi na naging apo kunchi, may nakita na ba kayong pinatulan? May narinig na ba kayong inaway? Kailanman ay hindi gagawin. Kung ano-ano na nga ang sinasabi, sige ka diyan. Sapagkat may amang nakaririnig sa iyong sinasambit. May amang nakababatid sa iyong iniisip. May amang nakatatarok sa iyong laman ng dibdib. Bakit ka papatulan ng totoo? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan upang kayo'y mapatotohanan ng amang totoo sa Kanya. Narinig nyo ang habilin. Kung ang kapwa nyo ayaw niya at ikaw naman ay totoo, sumulong ka. Sapagkat hindi sa pag-aakay niya doon ka maliligtas, kundi sa pakikipag, totoo mo. Kaya't kung sasabihin mo, tinamad na si Juan, kaya ako'y tamad na rin, hindi ka totoo. Sapagkat kaya ka lang pala pumaparito, may taga-akay ka pa. Bulag ka ba? Dapat nakikita mo yung totoo. Hindi nakikisakay-sakay ka lang kahit etsa pera ka na. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Kaya naman ang espiritu ng katotohanan ay nagsasabi ng tapat sa inyong makikipagtapat upang magluwat ang pagtanggap. Ngunit at pasubali sa mga hindi ganap, tatalikod, lilisan, aayaw, mahihirapan. Sapagkat hindi totoo, hindi bukal ang pagtupad. Pakatandaan ninyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. At patotohanan mo sa Ama mo na tinatawagan at pinaglilingkuran, hindi ka lang sa bagay, hindi ka lang sa salapi, hindi ka lang sa kalusugan, kundi nariyan ang iyong damdamin na may nararamdaman, subalit pinakikipaglaban mo siya dahil alam mong siyang iyong kagalingan. Naroroon ang wala kang salapi na alam mong may paglalaban mong ikay may kakayahan, abaka sa pananaw ng iyong kapwa at hinahamak, ipaglaban mo pa rin ang pananampalataya mo sapagkat doon ka susukatin ng Ama mo. Dahil at nang dahil, hindi lamang sa bagay, para ikay magtibay sa pananalig. Sapagkat kung sa kawalan mo naroroon ang pananampalataya mo, napapatotohanan ng Ama mo, hindi mo siya sinasambat, kinikilala dahil lamang sa yaman mo. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. At lahat ng makaririnig ng makatotohanan, tatanggapin ito. Subalit, ang hindi totoo, magagaling. Sasabihin, nagmamagaling, sasabihin, nagyayabang. Binaligtad ang pangyayari. Ang totoo ang sasabihin, nagmamagaling, at ang totoo ang sasabihin, nagyayabang. Yan ang Kristo. Yan ang naganap sa isang Kristo. Ang katotohanan ay hinayag at binunyag, sinabing loko-loko, sinabing siraulo, sinabing hindi totoo, sinabing inaalipin ng demonyo, sinabing lasing. Sapagkat hindi maabot ng hindi totoo ang sinasabing totoo. Mga mahal, kung nagising na ang tao sa katotohanan, walang banal, pakatandaan nyo. Subalit, sa pagiging totoo niya
At nang magising siya, nakipagtotoo na. Sa pagiging kagustuhan ng amay sumusunod siya, hindi niya namamalayan, nakatatalimas siya sa kalooban niya. At doon na sa wakas ng buhay niya, ang itatalang, ito'y naging totoo sa akin, pinaging dapat kong banal. Doon, sa paghahari ng Ama, sa kanyang kahatulan, siyang magsasabi kung ika'y naging banal o nagkunwari sa lupa ibabaw. Mga mahal, kung may espiritu kayo ng katotohanan, mawawawaan niyo ang aking tinuran. At kung tapat ang inyong damdamin sa paglilingkod at pagtanggap, pagsunod, matatanggap niyo ang maliwanag kong pahayag. Pawang katotohanan, walang banal, subalit kung nanaisin ng taong magbago dahil tinanggap niya ang Ama niyang nagpapabago, mababago siya. Kung hindi pananaigin ng Ama at pagkatao pa rin ang dadaig sa kanya, maghahari pa rin ang laman niya. Kaya nga, nang isinilang ka sa Espiritu at pinagsumakitan mong tanggapin na ito, na pagbago ka tao, nagliwanag ang buhay mo. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't kung nanlilinlang ang tao sa kapwa-tao niya at sa sarili niya, sinong niloko niya? Subalit kung nagiging tapat at totoo siya kahit kanino't sa sarili niya, sino ang natuwa sa kanya? Ang di niya nakikita. Yaon ngayon ang aking pinakikilala sa inyo, ang hindi niyo nakikita, subalit totoo kahit kanino. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, may Diyos Ama, alam mo yan. May Diyos Anak, kung kikilalanin mo, totoo yan. May Diyos Espiritu, tama at tumpak, sapagkat kung wala, walang sa inyo'y mangungusap. Walang maghahari sa tao upang ipabuti at pagbutihin kung sino siya, ano siya. Subalit, hinahamak ng iba dahil hindi sila totoo. Kung ang totoo ay hahamak sa kapwa niya totoo, pwede ba yun? Malamang at maari pang totoo. Ang hindi totoo, hinamak niya ang totoo. Subalit ang totoo, kapwa totoo sila, kailanman di maghahamakan sila. At kailanman hindi sila maglalaban. Kaya kung iisa sila sa tuntunan ng Ama at iisa sila sa Espiritu, magkakatama sila ng kagustuhan. Makasusunod sila sa kalooban ng Ama at magagalak ang puso nila kapwa. Hindi sila maglalaban, magpapatagisan ng galing at mag-iisip baka maubusan. Ang dakong ito kailanman hindi katatakutang maubusan ni Kunching, sapagkat hindi si Kunching ang sa inyo'y umakay at nag-akay sa dakong ito. Sa makatwid, kung sino ang bumalangkas at bumuo ng gawain, siya rin ang magbibigay kung sinong tagasunod. Kaya nga, narinig nyo na bang nag-anunsyo si Constancia na dito ka, dumito ka? Narinig nyo na bang nang akit siya? Kailanman ay hindi. Sapagkat si Constancia ay tumupad hindi ganang sarili niya, ngunit ganang pagtupad. Narito kayo, mga mahal. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mawawawaan niyong tinuran ko kung naunawaan niyong totoo ang Ama niyo. Matatanggap niyo ang mga sinambit kong ito kung totoo kayo na may mabuti sa puso niyo. Sapagkat wala akong sinambit na makapagpapahamak sa inyo at wala rin akong sinambit na kalokohan tao, kundi ang sinambit ko'y bawang katapatan at katotohanan. Kaya nga, umiiwas ba sa iyong kapwa mo at ika'y totoo? Magdaramdam ka ba? Hindi. Sapagkat ang pag-iwas niya sa iyo, ibig sabihin hindi kanya makalapat dahil hindi kayo magkatama. Subalit kung kayo'y magkatotoo at pares kayong magkalapat sa totoo, magkakaniig kayo kapwa.
Yan ang pawang katotohanan at pawang totoo lamang ang sasangbitin ko. Kaya nga, kung nagbabalangkas ang bawat isa, balangkas man nila at gagawing babalangkasin, hindi pa rin sila mawawalay sa isa't isa sapagkat iisa sila sa tuntunin ng Ama. Kaya't ang lahat, kung totoo lamang ang lahat ng namamahayag, ito ang iuulat sa inyo. Mag-ibigan kayong lahat. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Yan ang pawang katotohanan. Walang nakatala sa banal na aklat na ito na maglaban-laban kayo ang wika niya. Kundi ang nakatala dito, huwag kayong maglaban-laban. Kung magkagayon at di kayo laban-laban, nasa katotohanan kayo. Subalit anuman kayo at sino man kayo, kung mamahal nyo lamang ay sarili nyo at kapakanan ninyo, hindi kayo totoo. Mga mahal, sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Ano at bakit magpaparami sa gawain ito? May sinisingil ba sa inyo para lumago ang gawain ito? Kaya, ang lahat ng may bukal at kusang loob, gantihan kayo nang hindi nyo nakikita, bagamat ang mga dinadakakan ninyo at binabahaginan ay walang maiganti sa inyo, sapagkat walang nalihim kusing man na nilaglag nyo sa inyong bulsa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Tandaan ninyo, kung sasabihin nyo'y 13 taon na ito, ang wiwikain ko naman sa inyo'y pasimula pa lamang kayo. Sapagkat kung sa 12 taon na hindi kayo naganap nakakilala, pang 13, simulan nyo na. Sapagkat ang kinikilala nyo ay di tao, kaya't kapag totoo nyong nakilala, ang kinilala nyo tinanggap na yaon, siyang magpapabago ng isip at damdamin nyo upang maging ganap at totoo kayo. Subalit ang kinilala nyo sa loob ng 12 taon ay tao, kung sino si Kunching at paano si Kunching, pagkatao sinuri nyo, hindi nyo tinanggap ang sinasamba nyo. Sapagkat kung ganang pagkatao, walang maglilingkod sa inyo. Kung nakita ninyo si Constancia pagkatapos ng aral, nagpunta doon sa kasayahan at nagtatawa ng nagtatawa, sabihin nyo, sinungaling ka. Kung pagkatapos ng pangangaral at pagkatapos narinig nyong nagmura, sabihin nyo, huwad ka. Kung pagkatapos ng ginagampanan sa dakong ito'y kabanalan at nakipagchismisan sa kapitbahay, sabihin nyo, hindi ka totoo. Kaya nga, manumbat ka tao kung may makikita ka. At kailan may hindi na marapat babaan pa siya kung sinungaling siya sa inyo. Tanging akong nakababati ng lahat ng naririnig at di nyo naririnig. Tanging akong nakasisilay ng lahat ng nakikita nyo at di nyo nasisilayan. Tanging akong nakatatarok ng di nyo matarok. Kaya tanging ako rin ang hahatol sa lahat. Ito ang wika, ito ang salita mula sa pinagmulan ng mga pahayag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kailan nyo natigatig si Constancia at kailan ninyo napaluha nang kayo ay mawawala? Hindi. Sapagkat maliwanag kong tinuran, Constancia, huwag kang magpa-apekto sa kapwa. Kung wala siya, ako'y narito, anong dapat ikalumbay mo? Kung ako ang wala sa iyo, lumuha ka na, anak ko. Yan ang pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya't huwag kayong magmalaki. At huwag niyong sabihin, tutugot ako. Walang pipigilin si Kunching sapagkat aking habilin. Sapagkat hindi ko kailangan ng tumutungong hindi totoo. Pagkatapos, walang gusto, kundi sariling kalooban ito. Ang layon at nasa ko, mga minamahal ko, kayong pumaparito may liwanag na tanggapin upang kahit sinong kausap nyo, taglay nyong liwanag na yaon at di kayo madimla. Kung kapwa nyo tao'y naririnigan nyong nakikipagsiraan at naninira ng kapwa nyo, hadlangan nyo tutulan. Sapagkat kayo mismo
ang nakababatid ng ginagampanan sa dakong ito. Kung totoo kayong buklod sa kapatirang tinatawag nyo divine mercy, sapagkat walang bukal ng habag at awa kundi sa pagmamahal na sa inyo ginawa. Ang kamatayan ay tanda ng kaligtasan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga ang wika, magagawa mong tumalikod, magagawa mong tumalikdan sa iyong kapwa. Subalit sa Diyos mo, pag ito yung ginawa, ikaw ang kawawa. Mahal na mahal ko kayo. At kung tapat naman kayo sa Diyos nyo, batid nyong mga wika, salita at gawa, walang nalilihim sa inyong mga mukha. Kung anong itsura kayo, kung anong anyo nyo, kung anong kulay nyo, kung ano kayo, ano pa kaya ang gawa't salita nyo. Mahal na mahal ko kayo. Kaya sa inyong lahat, mga minamahal ko, maraming salamat, wika ng tao, sa inyong pagdalo at pagtungo, hindi taong tinutunguhan nyo. Pasubali ko sa pakikipagtotohanan nyo, kayo rin ang makakakita. Ngayon, bigo ka ba? Totoo ka ba, anak ng Ama? Hintayin mo ang kabiguan mo, tagumpay sa Kanya. Kaya't kung ito pananalig mo, tamuhin mo, mahal ko. Sumay niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nungka ang isang lingkod, sabihin man niya ang kung ano-ano. Ang Ama nakabatid kung totoo sinambit niya. Kaya kung sino man ang kapwa lingkod ni Constancia, humamak magsalita sa kanya, ang wika ko't habilin, manahimik ka, timbagan. Yamang ako ang nagpapalago sa anumang halaman, ako rin ang magpapalawak ng iyong diwa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Subayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang kasalanan ng Ama ay di kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng ina ay di kasalanan ng anak. Kaya't kung sino man ang lingkod na tapat at totoo, ano man ang kasalanan ng kanyang kapamilya, hindi kaugnay sa gawa niya. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung sino ang sinusukat, siyang aking ititindig na ganap. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Building man na tinitindig, may hulog na tinatawag. Sapagkat kung wala yaon, hindi mo masusukat na mainam. At yung hulog na yaon ay mabigat sa ilalim. Para madiretso ang pisik o tansik. At hanggang kaduluduluhan ng building, diretso ang sukat. Kung itong building na ginagawa na sinasabi ng tao o gusali sa inyo, nasusukat nyo, kayo pa kaya tao? Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Kaya nga, magalak kayo sa katapatan nyo, sa pakikipagtotoo nyo. Ngunit kung talusirang isip at damdamin kayo, natatangay lamang kayo ng mga problema at dalahin. Yan ang totoo. Ngunit ang Ama ninyo, walang sala sa inyo. Kaya kung tapat kayo, mayroon kayong pasanin lulutasin. Sapagkat siyang tagalutas, kayong tagadala. Siyang nagbitbit sa inyo, pinasan sa inyo, ngunit sinukat niya at tinimbang bago ito'y gawin sa inyong lahat. Kaya kung tapat kayo, mahuhulag ko sa ninyo, makipagtotoo lamang kayo tao. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo.
Hindi ang Espiritu ang nagkakamali. Kayo, tao. Isip ninyo at damdamin, subalit kailanman ang aking Espiritu sa katauhan nito ay di pa nagkamali. Kaya't kung may niisip kayo't binabalangkas para sa inyo, labas ang katauhan ito. Kayo ang may plano. Ako magpapatupad kung marapat. Tao, yan ang aking sasambitin. Katotohanan ng tinuran ko. Kaya't ang tao ay tao, ang Espiritu, Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Huwag kayong mga lumbay, may mga takot man lang. Magala kayo't nagsambit ako ng marapat sa inyo. At aking hinayag ang dapat niyong gawin upang kayo maging tapat kanino man kapwa niyo. Gayon din, kung tapat kayo sa kapwa niyo, tapat kayo sa Ama. Kung tapat kayo sa Ama, tapat kayo kahit kanino. Kung totoo kayo, naririnig ng Ama, nakikita ng Ama, gagantihan niya kayo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Ayon sa gawa ng tao, ang sukat na gagawin ng Ama para gawin katulad siya. Sapagkat siyang tamang timbangan, katulad noon ngayon at kailanman. Pagpalaan kayong lubos. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. O aking Ama, tinuran mo'y marapat. Marapat lang dirigin ang iyong mga halaman. Sapagkat ikaw naghatsik, ikaw magbibigay kung paano ito mabubuhay sa habang panahon na marapat mabuhay. Kaya't kung papaano itong iyong gawain, tanging ikaw lamang ang may karapatan kung paano ito unlad, lalagot lalawak, kung hanggang saan ang nasa mo, ito'y magagawa mo. Ngunit kailanman tinuran mo, hindi sa dami ng bilang ikay totoo, kundi sa ilang tapat sa iyo. Nagkaramenayahanan, nagkaramenayahanan. Kaya't di kailangan punuin sa tuwina ang isang timbang tubig kung burak ang laman. Kailangang malinaw kahit kalahati lamang magagamit ng sinuman. Patnubayan kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang sa tuwina'y sinasamahan ko ng talinghaga, patotoo kong hindi tao ang sa inyo na ulat. Mga mahal ko, ang may katotohanan at totoong espiritong nasa kanya, batid na batid ang wika ko. Kaya't dito nasusukat kung pagkatao kayo, hintot pilang ang nasa inyo. Patnubayan kayo. Nek karameneyahanam, anong laban ang kapwa nyo kung mahirap nga siya at ikay mayaman, kung ikay makapangyarihan at siya'y walang laban, ngunit ang Ama mo siyang may laban kaninuman. Patnubayan kayo. Kaya tao, mga mahal ko, kung totoo kayo, amay paninindigan nyo sa inyo ay kasama. Kaya kahit saan pa at maging sino ka, kung kailangan mo siya, daratan sa iyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ay, sarap. Alam niyo po, pag gayon ang aking, parang ayaw ko nang matapos yun eh. Kung nararamdaman nyo lang ang nararamdaman ko, bimithin yung madama ito. Buhay ba nga ma? Alam kong may. Teka po, sabi niya, mga ilang mga father, halinga kayo rito. Father Lily, Mother Lily. Mga father, hali po kayo, mga father. Happy Father's Day sa inyong lahat na naririto.
Mga minamahal ko sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng ibang bansang mga sumusubaybay sa gawain ito, Happy Mother's Day at kapatid na Henry, happy birthday. Pagpalain kayo. Buhay bang ama? Kapatid na Dante, happy Father's Day. Kapatid na Jess, happy Father's Day. Kapatid na Lindon, happy Father's Day. Kapatid na Pat, happy Father's Day. Ala, blanco na ako. Lahat kayo, happy Father's Day. May pahabol pala, kaya halika nga, isang tindig nga din eh. Nais ko kayo pasalamatan, mga ama ng tahanan, haliging mainam matibay, nawa sa inyo ay manahan. Kung kulang man sa pamumuhay, hindi hadlang sa pagmamahal, maging marapat kayong ganap, amang tunay na huwaran. Sa buhay nyo'y inyong gawin, habang mayroong kakayahan, maigalaw ang katawan, igawad nyo pagmamahal, sa asawa nyong naturingan hanggang anak manugang, hanggang kaapu-apuhan, maging taglay nyo yan. Kalulugdan kayo ng amang sa inyo, naglagak ng buhay, nagpahiram ng pamilya. Kaya't namnamin mong handog ko, yamang dalawa tungkulin mo, ama ng barangay at pamilya mo. Laging tandaan mo ito, gabay mo't patnubay mo ako. Gawin mong tama't tumpak na totoo, liwanag ay sa iyo, masikip man luluwagan ko, mahirap man pagagaanin ko, mabigat man makakaya mo, bisig mo ko o anak ko, igagawad ko sa iyo. Yamang akong nagkaloob na matalo kalaban mo, binigyan kong karapatan na ikaw ang manalo. Di mo kailangang mandaya ka pa sa tao, kaya't naitala ang pangalan mo. Kaya't pag sumakitan mong totoo, paglilingkod ay gawin mo, batid kong may hirap ito, ngunit kalasag mo ako. Baluti kong igagawa, sa iyo ay tungkod na mainam, aking gabay at patnubay, espiritong di mawawala. Sa tapat at makatotohanan, gagawin ng marapat. Sa hirap at ginhawa, kapiling at kasama, itatawid kayo
salakbayin sa mundo. Kung may alinlangan, magpakatapat lamang. At kung nanghihinay, sambitin mo, Jesus ako'y damayan mo. Daratal ang saklolo mo, titigibin ko ng gala, at tapang ang iyong loob. Tandaan mo, aking anak, sikapin mong tandaan ito. Alalahanin mo tuwina, mga sinambit ko. Doon sa daan na matuwid, akayin ko. Dililihis ko sa tama tumpak, hanggang may sadya, lahat ang marapat. Para sa iyo, mga kagawad, at sa iyo, bantay na, sulong ngayon tao, kung bilang pagkataong umawit, pagdakabagay ito'y masasambit. Kaya't kung di kayo naging bingit bulag, sa inyo'y katotohanan, aking dinarata. Bawang katotohanan lang, walang maliit o matangkad, sa isang ama na marapa, ang lahat ay magagawa. Ang kakayahan ay gagawin. Ang marapat ay ibibigay. Ang tumpak ay makakanta. Sa marapat ay manahan. Patuloy na ibibigay. Ang sa inyo ay gabay. Bawat kabiguan, pagnasahang pagtagumpayan. Bawat maling ganap, pagsikapan na may tuwid. At di kailan pa man kayo mababagsak. Yan ang pawang katotohanan. Pagmamahalang marapat, na higit sa inyo'y magpapatatag, magpapalalim na ganap sa inyong pagsasama. Wala mang anak ang pagmamahal, siyang ganap magpapatibay, hanggang inyong masilayan. Ang marapat ninyong kamtan at marapat ninyong magawa. Patototohanan ng Ama sa tapat niyang mga anak, na siya'y may magagawa, mayroong ibibigay. Dito sa lupa niyong tinatahanan, tuntungan niya lamang, kahariay tahanan. Subalit nakikipagtipan sa pamamagitan ng Espiritong Banal, sa inyo ay inugnay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga ina na may asawa at hindi balo, tumindig na para may regalo kayo sa asawa. Sabihin nyo, I love you. Patnubayan kayo.
At ang kinin nyo, habang hinangata nila, nginunguyat, ninanamnam ang lasa ng kending yan, lalong tumatamis ang pagmamahal nila sa inyo. At kung ano yung kanilang dapat hilingin nyo na habang sila'y kumakain niya. At huwag kayong mag-alinlangan. Kapag naging tapat kayo sa Ama, makakamtan nyo. Pagpalain kayo. Bakit? May kasama pang bulaklak ng ilang-ilang. Sabihin nyo sa kanyang asawa, huwag kayong iilang-ilang sa amin, sapagkat kami tapat naman sa inyo. Tanda ng kasipagan ng iyong kamay. Magarian ka, pagpalain. Baka naman habang binibigay nyo, minumura nyo, ayan na, walang yamo Huwag. Sabihin mo, I love you. Kahit di mo sinasabi yan, ngayon mo palang sabihin, sabihin mo nang sabihin uli ngayon. Ano? Sabihin mo, I love you. Naku, katanda na po namin. Kahit matanda kayo, kailangan ito. Ang mag-asawa, habang nagluluwat, dapat lalong tumatatag ang pagmamahalan. Tama baga? Kaya, huwag niyong gagawin yung magkasama kayo, buhay kayo, magkabukod kayo ng kwarto, magkabukod kayong kama. Nakakapagpahina ng pagmamahal yan. Ano? Kahit wala na kayong ginagawa, ba dapat magkasama pa rin kayo? Bakit yun lang bang gagawin ninyo, yung pagsasamahan ninyo? Ay hindi kayo, totoo. Kaya po kung ano ba yung ginagawa, ba't nyo papakialaman yun? Bahala na sila. Tama baga? Mga tao nga naman, chismosa. Pagarian kayo. Sila na nakakaalam ng ginagawa nila sa isa't isa, no? Kahit na nagsusundutan na lang kayo ng kilikili, nagpapatawa kayo sa isa't isa. May nagagawa pa rin kayo. Hindi naman kailangan ng isang bagay pa sa nagmamahalan kung tapat sila. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sabi nga ng iba, may asim pa ba kaya? Katanda na. Minsan kung kailan matanda yung iba tsaka nabubok na itlog. Pero wala namang balot na hindi malinam naman Sabi ng Ama, kaya dapat habang tumatanda, lalong lumilinamnam ang pagmamahalan. Buhay ba ang Ama? Sasabihin nyo, I love you. Happy Father's Day. Aba, nagtaka sila. Ngayon mo lang sinabi ito sa akin pahiwa-hiwaga. Kaya sabi niya, dahil ngayon ko lang narinig yan, babaguhin ko na rin ang aking ginagawa. Aba, nang dahil sa ilang-ilang, ang pailang-ilang ay lumapit na rin. Buhay ba ang Ama? Ang wika ni Apo Kunching kanina, Diyos ko at Ama ko, Happy Father's Day nga po pala ngayon. Ay bukas. Wala man lang palang bulaklak na may bibigay. Constancia, sa tuwina, anak ko, ang ginagampanan mo'y hindi ikaw ang nagbalangkas. Anong walang may bibigay? Ako'y may bibigay, anak. Kaya nga, balangkas nyo'y di ko balangkas. Plano nyo'y di ko plano. Ngunit maaaring magtama ang plano natin kung pawang mabuti. Buhay ba ang Ama? Oh, nakaamoy ba kayo ng atangya? Kahit ang asawa nyo'y amoy atangya na, halikan nyo pa rin. Kahit amoy lupa, halikan nyo pa rin.
Pagkatapos niyong hinalikan, babango yan. Dahil sa inyong pagmamahal. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siyang nagpapatibay ng pagmamahala ng bawat isa at ayaw niyang wasak sila. Ano pang masasabi niyo sa Ama? Mga minamahal, kung alam niyo lang pakitunguhan ng Ama, napakasaya. Sapagkat ituturo niyang lahat ang dapat, ipababatid niyang ganap ang marapat. Kaya hindi na kailangang mahimagsik ang damdamin niyo't luha ng luha. Natigmak sa luha, pumangit, lalong iniwanan ng pangit na. Mahilig pala sa magandang asawa. Kaya kayo, magpaganda. Kaya lang ang pagpapaganda nyo, sa asawa lang, wag sa iba. Kaya mga ama, magpakagwapo kayo. Kaya lang wag sa iba, sa asawa nyo. Maging makisig kayo. Sapagkat ito ang dapat, habang nabubuhay kayo, wag kayong mukhang basura. Sapagkat ayaw ng Amang binabasura kayo. Kundi ang gusto niya, damitan niya kayo ng mabuti upang makita niya kayong maganda sa pananaw niya. Kaya naman, maganda lang ang damit mo, ngunit puso mo'y bato, hindi pa maganda sa kanya. Isama na rin ang puso mo. O mga dalaga, mga may asawa at wala, sabihin niyo sa Ama, "Oh my Father, my God Almighty, Happy Father's Day." Bilang tao po, araw ng Ama ngayon, ngunit wala kaming ama na tatawaging asawa, kaya ikaw, Ama, ang tatawagin namin. Buhay bang Ama? Yan. Si Honey Love, Happy Father's Day, kamo. Honey Love, sabi niya, Happy Father's Day. Ay, pagkatao na si Apo Kunching, nagbibiro na yan eh. Tao, ang Kristo'y nakitawanan din. Nakipagbiro, ngunit di kamalian ng biniro. Pakikipagtotohanan pa rin na may pagmamahal. Kaya sa biro man, kung totoo, nagagawa pa rin gawin ang tama, tumpak at marapat. Ayun. Kahit nag-iisa kayong ina, kasama niyo ang Ama. Kahit nag-iisa kang matandang dalaga, kasama mo ang Ama. Yan ang tandaan nyo, mga balo, mahal kayo ng Ama. Huwag lang maliligaw kayo. Kaya lang yung mga balong, diretso. Hindi yung balong may ginagawang patago. Buhay bang Ama? Happy Father's Day. Sabihin mo sa Ama. Sabihin mo sa Ama at sa iyong tatay, Happy Father's Day. Sabihin ng Ama. Pagarian kayo, anak. Exactly.
Matandang dalaga ka ba? Lingkod ka pa? Mahal ka ng ama, basta tapat ka. Dalaga ka ba? Dahil totoo ka, kakamtin mo pangarap sa pamilya. Mapalad ang mga anak na nagsisikap para sa kanilang mga minamahal na magulang. Ang gabay at patnubay ng amay sa kanila. Yan ang pawang katotohanan. Pantay ang laban, pare-parehas ang nakamtan. Yan ang patotoo ng ama, pagmamahal niya ay pantay-pantay. Bagamat sa kabuhayan, di pare-parehas ang kinamtan. Subalit sa kamatayan, pare-parehas ang aabutan. Nagmula sa alabok, magbabalik sa alabok. Kung paano pantay ang pagmamahal, pantay din ang kamatayan. Lupa pinagmula, alabok ang babalikan. Buhay ba ang ama? Kaya mga binata at binat na, halina kayo. Apo Kunching, ano ba yung salita mo na yan? Eh yung pong binata pa, binabinata at matanda na binata. Nako, magalak ka anak. Sino magsasabing hanggang ngayon buhay ka pa? Kaya, ang babait na mga bata, nako, ilag-ilag muna yung mga dalaga. Pagpalain kayo. Oh, Cecilia. Kawawa ka naman. Meron pa sa labas. Ayaw nyo ba ng biyaya? Halika na kayo dito, anak. Dito. O, sila. Tawagin mo. Alam kong may magagawa ang ama. Nahiya pa sila. Ako lalapit. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. God bless you, anak. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Kay puti ng ama, kahit sa simple lang salo-salo, kapag dumarating ang pagdiriwang ng Mother's Day,
Father's Day, Valentine's Day, birthday mo, anniversary ninyo, huwag lang ang Pasko, kaya kayo sisimba. Yun man lang, sama-sama ninyong pinagsasaluhan sa piging ng hain ng Ama. Naway, pag sumakita ng pamilya, buo sila. Kung di nyo magawang linggo-linggo, araw-araw. Kung di nyo magawang araw-araw, linggo-linggo man lang. Kung di nyo pa magawang linggo-linggo, kahit may okasyon lang na napakahalaga na halimbawa, sinabi ng pare o kung saan kayo gustong dumalo, peace be with you. Sabi, peace be with you. Hindi sana yung asawa mo na peace be with you, kaya turuan mo. Kasi hindi mo sinasamang magsimba. Pag sinama mo naman, ay ginagawa ako, hindi ako pwede, etc., etc., etc. Aba, isang pamilya. Kaya isinalarawan dito ang Sagrada Pamilya para mapatotohanan ng Ama ang pamilya ay mahal niya. Sagrada Pamilya. Paano kayo matatawag na Sagrada Pamilya? Kung kayo'y nagkakaisa sa pagmamahalan at pagdadamayan. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, huwag niyong sabihin wala kayong kakayahan kahit tuyo lang ang ulam nyo. At sinabi nyo, apretada. Nagkasalo-salo kayo. At sinabi nyo yung asawa mo ay tatay, itay, papa, daddy, honey love, I love you. Ay, kakorni ni Apo Kunching sa inyong mga ipokrita. Korni yan. Mga ipokrito. Korni yan. Subalit sa totoo na may pagmamahal sa Ama at sa pamilya, katuwa-tuwayaan. Kung di mo sinasabi pagkagising nyo, I love you. Pitikin mo tenga. Sabihin mo, I love you. Ayaw niya. Ko, katordi-kordi naman nabulol pa yung una. Ay, simulan na natin kamo. Huwag na tayong maging korni-korni, sabihin mo. Ngayon, magsimula na tayo. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya tayo ngayon huwag nang matulad sa korni-kornihan. Kaya lang naman, paano mo nga sasabihin yung I love you kung di mo siya mahal? Tama po ba? Mahal nyo ba asawa nyo? Mahal nyo ba ang kabiyak nyo? Kabiyak siya ng puso nyo. Kaya pinag-isa kayo. Dahil iisa na kayo nang pinagsama kayo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Oh, mga mahal. Kaya nga, dahil nakita ng Ama ang pagmamahal ni Jose kay Maria, tatalilis na't iiwanan. Dahil ayaw niyang masaktan ito, dahil nobya niya. Pinadaan sa panaginip. At sinabi, Jose, pakasalan mo pa rin si Maria. Siya'y malinis na babae. Kung pag-aaralan niyo, paano lumabas yun na hindi nawarak ang pagkababae? Sapagkat ganun kadakila ang Ama. Ibig sabihin, maipalalabas pala sa inyong katawan ang gusto niyang palabasin. Yaon na yung pagmamahal na ibabahagi nyo sa namamatay ng pagmamahal nyo sa asawa. Buhay ba ang Ama? Sa namamatay ng pagmamahal sa kapatid, sa kaibigan, sa kapitbahay, sa anak, sa manugang, sa apo. Dahil may Diyos Ama, mananaulit kapag ginusto nyo na mahalin siya upang malugod siya, mahalin nyo kapwa nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa tita, sa tito, kahit sino ka pa, kahit mukhang Kunching, ba't di? Kasi dahil lagi siyang nagagalit, hindi na anghel ang tingin mo. Ano na?
Baliktarin mo ngayon. Tingnan mo siyang mukhang anghel. At di ka na magagalit sa kanya kasi titig mo sa kanya anghel eh. Eh habang sinasabi mo mukha ka ng demonyo, eh lalo kang nagngingit-ngit sa kanya at siya rin nagngingit-ngit sa'yo. Kaya ang sabihin mo, mukha ka palang anghel. Buhay ba ang Ama? Anghel na sino? Baka sabihin mo naman eh, hinabol mo pa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magharian kayo. O yung mga nasa ibang bansa, ang kanilang mga asawa, huwag kabita, asawa, sabihin nyo, Happy Father's Day. O yung mga nasa ibang bansa at ang asawa'y naririto, magkape. Sabihin nyo, Happy Father's Day. Sabihin nyo, dahil sa pag-ibig, natuto akong nagbata. Dahil sa pag-ibig, natutong tumanggap. Kahit ika'y pangit, maganda ka sa aking pananaw. Kahit ikaw ay mataba, sexy ka sa akin. Kahit ika'y pandak, pag-ibig ko'y matangkal. Kahit ika'y maitim, maputi aking damdamin. Kahit ikaw ay sino pa man, mahal na mahal pa rin kita. Kaya't ika'y tatawagin ko, mahal na asawa ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa inyo, mga mahal, mapalad nga kayo. Sa oras na ito, masasabi nyo sa asawa nyong, I love you. Si Apo Kunching, mamaya pa. Baka pag nalimutan niya, bukas pa. Pag di pa naalala, naku, sasabihin ng Ama, anak, alalahanin mo. Kaya naman, kung nagbabata ang asawa, sasabihin, I love you. Nalimutan mo naman ako. Sabihin mo, mayroong Ama na di nakalimot sa'yo. Kala niyo, istorya lang ano. Mayroong Ama na di nililimot kayo. Mayroong Ama, tapat siya sa tuwina. May Kristo kayo, Ama rin naman ninyo sa Espiritu kapatid nyo sa pagkatao. Sumayin niyong kapayapaan.